1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama. Ko po si Ibs Ismael. At ako naman, Dang Estrada. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code ng ating GCash o sa ating bank account para sa inyong mga donation. Please send us a message para ma-acknowledge namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-2966625 o sa 0998-844-1410. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ngayong umaga nga ay pag-uusapan natin embracing the special journey. Kung bakit ito ay special journey dahil tungkol ito sa mga pamilya o mga batang merong special needs, mga batang may kapansanan, mga bata na nangangailangan ng karagdagang tulong para matulungan sila sa kanilang mga physical, developmental, emotional o pang-education na pangangailangan. Kadalasan kasi yung mga pangangailangan ito ay nakakaapekto sa paraan ng kanilang pag-aaral, pag-iisip, pakikipag-ugnayan at paggalaw. So Ibs, di ba merong mga iba't ibang uri ng special needs? Kadalasan ang alam lang natin, lalo-lalo na ako nung mas medyo, nung hindi pa natin masyadong alam, yung mga early pa. Kasi si Mama, naging teacher din siya ng mga special children. Ano na yon? Siguro, kasi mga bata pa siya noon eh. Mga 70 plus. Kasi 70 siya, so mga 20s siya, naging teacher siya na mga special needs. Kaya nga biruan naming magkapatid, hindi na nahirapan masyado si Mama sa atin. Kasi mga special din tayo, di ba? So, ikaw, ano yung mga exposure mo bago ka nagkaroon ng anak na autism? Ano yung pananaw mo noon tungkol dito sa mga kids with special needs? Sa akin naman, before ko siya in-enroll sa school, syempre, pagpasok ko pa lang, ang dami ko nakikita, nakakashock. May mga iba-iba, sumisigaw, minsan, iba-iba yung kanilang mga physical, merong mga deformities physically, tapos meron silang mga behavior na talagang hindi mo maintindihan. Kaya, thank God kasi mayroon akong nursing backgrounds. At least I was exposed and I was informed na merong mga ganitong different kinds of special needs, na merong special attention na dapat specifically for that kind of pangangailangan. Next week, pag-uusapan natin ng masisentro tayo doon sa kwento mo, ano? At papaano mo na-discover, papaano mo hinarap yung challenge na ito, next week yan. Yes. Pero ngayon, mag-overview lang muna po tayo. Kasi nga, di ba parang pagka sinabi mo na special needs, ang iniisip lang kaagad natin, nung panahon namin, niisip ko retarded. Yan yung term nun eh. Retarded yan, o kaya abnormal. Yes. O, di ba? Yun yung mga na negative kumbaga ang dating. Pagka ganun agad yung tawag natin. Pero sa totoo lang pala, merong malawak, no? Malawak yung saklaw nitong sinasabi natin na kids
with special needs at nahati siya sa iba't ibang kategorya. Ayan, i-overview natin siya ngayong araw na to. So una, yung developmental at learning disabilities. Ano ba to, Ibs? Ito mga developmental at learning disabilities, ito ang mga kondisyong nakakaapekto sa kung paano nag-develop ang isang bata o kung paano siya natututo. Di ba minsan may sinasabi na delayed Yes. yung learning nung bata? So, ibig sabihin ba, pagka ganun, yun na nga, special na kaagad? Di ba? Pero, ano bang pagkakaintindi mo dito? So, may mga bata kasi na if like example, 7 years old siya, pero ang kanyang learning ability is nasa 5 years old or 3 years old. Okay. So, different po yung kanyang paano siya nagle-learn sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. At ang nagde-determine noon ay? Developmental pediatrician. Yun. Yan. So, dapat at early stage pa lang, napapacheck up na sila sa mga ganitong specialista. O yan, madami tayong matututunan dito. Ako hindi ko masyadong alam yun eh. Pero dahil sa background mo, no, ito, makinig po kayo dahil sa susunod, meron tayong mag-invite na mga therapist. Yes, Ayan, mga pati yan, specialista. developmental pediatrician, di ba? Kasi maganda na nakikita ka, sabi mo nga, early on. Yes. Mga ilang taon ba yan nakikita? Sabi nila as early as 2 years old. As early as 2 years old daw, pwede nang ipa-check up. Kasi may mga behavior kasi or stages na dapat nalalearn ang isang bata. So, very early pa masyado yung mga 6 months o 1 year old kasi pwede pa naman siya mag-catch on. Pero pagtungtong niya ng 2 years old, medyo doon na nagpo-form mga behaviors, patterns, ganyan. So, mga personalities. So, medyo doon kaya na i-determine if this child meron siyang ganitong mga. Okay, so under dito sa developmental at learning disabilities, nandito yung number 1, autism spectrum disorder or ASD. So ito namang mga may autism spectrum disorder, may mga epekto sa komunikasyon, social interaction at pag-uugali. So madalas ay may mga repetitive na kilos at sensitibo sa sensory stimuli tulad ng tunog o ilaw. Ito, familiar ka dito? Yes. Like yung anak ko, mahilig siya yung sa mga umiikot na bagay. Like mga electric fan, ganyan. Okay, so napansin mo yon? Yes. Napansin mo yon na... Paano mo napansin? Sige nga, konting kwento. So, yung bata pa siya, talagang mahilig siya lahat ng mga umiikot. Talagang pinupuntahan niya, lalo yung mga electric fan, gusto niyang hawakan. So, pero sabi ko, ano bang nakikita mo dyan? Ulit-ulit lang naman siya. So, yun. Hanggang na-discover ko nga, na-research ko din bakit. So, nakatulong talaga sa'yo yung background mo sa nursing. Yes. Tama. Oo, at ni-research mo. Tapos, ilang taon siya ulit nung napansin mo yon? Siguro mga 1 year old. Ayan, 1 year old. And then, pina-check mo na siya agad-agad or mga nag 2 years old ka pa? Inantay ko pa. Siyempre, alam mo naman, mga Denial, parent, may oo. denial stage pa tayo, ganyan. Okay, so yan, yung mga autism spectrum disorder, ito yung may, sabi mga tunog, ilaw, ito pa ulit-ulit, tumititig lang siya sa electric fan, parang ganun? Tapos, siyempre, gumagalaw yung ulo niya, Aha. nahawakan niya lahat ng bagay, even mga ball pen, ginagawa niyang parang electric fan, ventilador, iniikot-ikot niya, yung mga gulong na mga kotse, ganyan, mahilig siya sa ganun. Okay, so, yung mga repetitive na kilos. Yes. Yan, so, magandang ma-observe yan. Okay, isa pa sa under sa developmental or learning disabilities ay intellectual disability or ID. Ito yung mga bata na may mas mababang intellectual functioning, hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng self-care at social skills. Yes, yung mga yung nabanggit natin kanina na they are 7 years old but they are thinking like a 5 years old or 3 years old. So, even in learning, ganyan, may mga ganyang mga bata. Okay. Kasi parang pagka, halimbawa no, nanay ka,
Tapos, iniisip mo to agad. Ito, pag binasa ko lang ng una, baka ma-associate ko, hala yung anak ko, baka mababang intellectual niya kaagad. Pero meron talagang pag-aaral at pwedeng ipatest. Yes, may ang mga test. anak. May mga Okay. test ang doktor na to identify na itong batang ito, hindi lang siya basta mahina or lazy sa pag-aaral, meron talaga siyang special need. Okay. Tapos, wag po tayong matakot. Pinag-uusapan natin ito para hindi takutin yung ating mga listeners na baka may ID na yung anak ko or intellectual disability. Hindi ka agad ganun. Kailangan ipa-check natin talaga sa mga espesyalista. Yes, tama. Next is Next is our attention deficit or hyperactivity disorder. Ito naman yung mga batang may ADHD, sabi nga nila. So, nahihirapan sila sa atensyon, madalas hindi mapakali at minsan ay impulsive. So, sa akin naman, kung makwento ko lang, there was a time na akala ko, bingi yung anak ko. Kasi nga, pag tinatawag ko siya, hindi talaga siya tumitingin sa akin. Iba yung focus niya. Ganon. So, pero pag meron naman mga tunog, nagre-respond naman siya. So, it means hindi siya bingi. So, merong mga ganong bata na nahihirapan sila to focus on things. okay. Yan. Pero yung sa'yo, hindi ADHD. Yes. Autism talaga. Autism. Ano yung medyo malalaman mo na difference talaga nila? Medyo vague kasi kung tayo lang, kung hindi tayo expert Correct. sa ganito mga bagay to really identify. Kasi minsan may mga pinapakita silang symptoms or signs na kapareho ng iba't ibang mga developmental or learning disability, ganon. Pero ang nakaka-identify lang tayo, nakaka-assess, syempre yung specialista. Okay. So, ito, makikita natin dito, nahihirapan sa atensyon, madalas hindi mapakali. Meron sinasabi yung nagtitiptoe. Yes. Yung tiptoe naman, part daw talaga yan ng development ng isang bata. Lahat ng bata dumadaan sa ganun, pero they outgrow that habit. Pero pag hindi na niya ma-outgrow yun, doon na pumapasok. Baka merong special need ang bata. Okay. O yan. Next, under pa rin ng developmental at learning disability, dyslexia. O, isang learning disability na nakakaapekto sa pagbasa, pagsulat, at spelling. Yan. So, may mga bata na they mix the letters of the word. Ito naman, may isang movie actually na feature ang ganitong klaseng disability. Akala ng parent, mahina ang anak, hindi nakakabasa, lazy, ganun. Pero na-identify ng teacher na nami-mix out niya yung mga letters sa word kaya hindi niya masyado nababasa as a whole. So, yun naman ang tinatawag na dyslexia. Okay. Anong example nung pag sinabi mong nami-mix up? Nababaliktad ba yung letter? Yes. So, example, radio. So, R-A-D-I-O tayo, di ba? Ganyan ang pagpapasa natin. Pero baka sa mata niya, it's R-D-I-A-O or R-D-A-O-I, mga Mix ganyan. up yung yung mga letters. Kaya nahihirapan siya to read the word as a whole. So, dahil nga hindi niya mabasa at hindi yun siya makasulat. Yes. Hirapan siya sa spelling. Kumbaga, domino effect siya. Na So, hindi naman ibig sabihin no na hindi talaga niya alam. Meron lang, ano ba to, sa brain ba to? Yung cause ng dyslexia, alam mo ba? Or ano? actually, wala pang findings or talagang scientific finding the cause Yung root, or root cause of this. Kaya, ano na lang pwede na gawin natin ngayon is really to manage the Yes. symptoms and the signs. Pati may mga alam tayo na mga tao na successful na meron silang dyslexia. Yes. No? Kumbaga tama. naka-cope sila. Kasi halimbawa, sabi mo, mixed yung letters nila. Amazing how they can cope with it na kahit sa isa tingin nila, yun yung tamang spelling, pero wrong spelling pala. Pero pag sinulat nila, right spelling na, no? Amazing. Yes, tama. Diba? So, kaya napakaganda na na-address siya at na-manage. Yun yung word doon. Diba? So, next, speech and language disorders. Ano naman to? So, ito naman yung mga hirap sa pagsasalita, pagbuo ng salita, o pag-unawa sa wika.
So ito, ni-research natin ng konti, di ba? Kasama dito yung pag-produce ng mga sound sa speech, to understand language. Kasi di ba yung language din natin, hindi lang naman sa salita. Meron ding emotion behind the language. Yes. So, hindi nila yun naiintindihan. Mag-articulate. Yung mga makapag-express ng kanilang thoughts and ideas. Tama. Doon, medyo challenging sa kanila yon. Problems making specific sounds. And fluency, disorder, or may issue sa speech. Pag naisip ko itong issue sa speech, kasama din yung mga sintonado. Hindi po ano. Yan. So, maganda talaga na merong mga magtitingin tungkol dito sa mga disorders na to. Pero mag-overview lang tayo. Hindi po tayo expert dito. Yan, kumbaga, tinitingnan lang natin na may mga developmental and learning disabilities na magandang matignan, especially sa mga kids, para early on Yes. Tama. ay makikita, mamamanage, matutulungan natin sila. Okay, next. So, dadako naman tayo sa mga physical na kapansanan. So, ito ay mga kondisyong physical na nakakaapekto sa paggalaw at koordinasyon ng isang bata. Okay. So, kanina, more on sa... Mayroon din tong physical, pero more on development Yes. and learning disabilities. Ito, kita ka agad. Physical. Opo. Alam mo na agad. Okay. So, first is yung cerebral palsy. So, isang neurological disorder na nakaapekto sa galaw, balance at posture. So, kung kanina, about more on understanding, learning, ito Oo. naman, talaga makikita na sa oo. body. Kasi 'di ba, yung ADHD, autism, hindi mo siya makita physically. Yes. 'Di ba? Parang normal mo siya titignan eh. Pero pagka kinausap mo na o kaya ma-assess mo na at makita mo na, okay, meron pala siyang autism, Yes. meron palang ADHD yung bata. Ito ngayon, pagkakita mo pa lang, cerebral palsy. Yes, tama. Okay. Meron siyang hindi balanse yung posture niya, tabingi. Okay. Kasi yung learning kasi, nagkakaroon ng learning at nakakatulong yung ating mga physical bodies to learn in Yes. learning. Mm-mm. So when meron silang mga physical na kapansanan, ito yung mga naghihinder sa kanila to learn at its best. Parang Okay. Muscular dystrophy, isang genetic disorder na nagiging sanhi ng paghina at pagkasira ng mga kalamnan. So itong muscular dystrophy, napakaraming klase. Meron yung iba congenital, since birth nila nandun na. Yung iba nagde-develop lang sa part ng face, shoulders, upper arms. Yung iba sa hips lang, sa shoulder. Meron mga muscle stiffness. Meron din pala ibs sa eyes and throat. Meron din ganun na muscle dystrophy. So, Yes. madaming iba't ibang klase. Tama yan. So, lahat ng muscles sa body natin, it may be skeletal, ay naaapektuhan ng ganito. So, maybe, hindi siya marunong maghawak ng isang bagay, Mhm. or siguro sa paglalakad niya, kasi meron ako nakikita sa school naka-wheelchair siya. So, Mhm. baka ito yung isa sa mga klase na muscular dystrophy sa Pwedeng mga bata. pwedeng sa isang bahagi lang ng katawan. Yes. Pwede rin yung mga iba't, nakita natin sa ngayon ko lang to nalaman dystrophy sa mata at saka sa throat na muscle. Diba? Ngayon, nakakatakot yan lang sa Oo mata nga. kasi baka Mabulag. magkabulag. Oo. Or sa throat naman, baka hindi siya makakain ng mabuti. Pati makapagsalita. Okay? So, yan. Muscular dystrophy. Ayan, so next is spina bifida. Ito naman isang congenital na depekto na nakaapekto sa spine at spinal cord. So, we all know. Bilang nurse, anong halaga ng spinal cord? So, it's important kasi dyan yung mga, kung nakakaapekto kung may affected part ng spine, minsan dyan yung pagtayo, paglakad. Yan. So, ang komplikasyon yan, poor ability to walk.
minsan naman yung problem sa bladder, pag-ihi, ganyan. Mhm. So, bowel control, andyan din. So, ito naman medyo meron siyang mga environmental factors bakit siya nagkaroon ng ganito. It's either during pregnancy, may folic acid deficiency, mayroong mga medication na tinitake a mother na nag-cause ng ganito. Mhm. So, medyo meron siyang maternal condition causes. Bakit siya nagkaroon ng ganitong disease. Okay. So, hindi po kami expert dito. Nag-overview lang tayo. Yes. Para meron lang tayong at least konting kaalaman tungkol sa mga disorder o ito pagdating sa physical na kapansanan na kasama siya sa mga pag-uusapan natin dito sa Family Matters na special edition every Saturday. Mag-interview tayo, mga pamilya, mga experts na tutulong sa atin how to manage, how to be a blessing, Kung halimbawa meron tayong kakilala na may mga ganito yung situation nila sa pamilya nila, di ba gusto nating maging blessing sa kanila. Okay, last, mga sensory at sensory impairment. Ito yung mga kapansanang may kinalaman sa paningin at pandinig. O ito, very familiar tayo dito, yung visual impairment or blindness. Pwedeng partial o kumpletong pagkawala ng paningin. Yan. So, another is hearing impairment o deafness. So, partial o kumpletong pagkawala ng pandinig. Sunod naman ay tungkol sa behavioral at emotional na kondisyon. Una ay anxiety at depression. Ito yung mga nangangailangan ng specialized support para matuto at makipag-ugnayan ang bata. Okay, meron ding anxiety and depression para sa mga bata. So, next naman is oppositional defiant disorder o mga ODD. Ito na may mga karaniwang nailalarawan sa pagiging matigas ang ulo at madaling magalit sa mga figure ng otoridad. So, siguro akala natin bata, medyo hindi siya marunong mag-follow ng mga rules. Ganyan. So, akala natin wala lang, pero baka meron na siyang something, mga special need na dapat kailangan ng special intervention. Okay. So, ayan, we understand na itong journey na to talagang unique, sa family namin, sa side ng papa at mama, as a whole, walang kaming mga ganito. Walang physical impairment or walang mga, alam mo yung may mga special needs kagaya ng mga autism, ADHD, as far as I know up until now, wala pa. So, pero meron tayong mga kaibigan na meron siyang anak na autism, assigned sa'yo. Meron din naman yung, meron tayong program na may kasama ka at yung pastor natin doon na nag-host ay merong partial na hearing deficiency. Tapos yung co-host niya partial yung na may blindness. So, ito yung, kaya tayo may mga programang ganon kasi gusto nga natin i-highlight na hindi hadlang. Hindi hadlang itong mga challenges kung hindi opportunity. Katulad nga nung pinapakinggan ko ngayon sa isa din sa program natin dito, si Pastor David Jeremiah, na pinag-uusapan niya yung life ni Joseph. And tinatawag niya na there is opportunity in problems. Diba? So, ito ay hinahayaan ng Panginoon sa ating mga pamilya na maging opportunity, And nandito po kami to journey with you na hopefully itong ating programa will be a safe space and a supportive community na we can share yung mga experiences, we learn from one another, we grow in faith na kanina nga habang nagkukwento ka Ibs dun sa part ng sa learning disabilities and all, natututo ako na ganun pala yon. So ating mga listeners, katulad ko, wala naman kaming background sa family namin, matututo tayo how to be a supportive community, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, kapamilya, and sa side naman, katulad ni Ibs, na
meron siyang anak mismo na going through autism, makakashare siya ng mga experiences, and nandun ka din sa school, no, na merong mga madaming cases na mga kagaya nito. Kaya nandito, ito yung gusto nating ma-achieve dito, no? Unang-una is First is to finding strength in community. So, we remind everyone that you are not alone in this journey. So, we believe that sharing our stories and connecting with others who understand can bring immense strength and comfort. So, at least dito, dahil dito sa programa natin, we are creating a community wherein people can come, share their stories. With that, they will be learning. We can learn from each other, ganon. So, we can explore how building a strong support networks within our families, our churches, and our community. So, it's very, very vital and important. yes, no, kita natin doon, hindi lang siya pamilya, meron ding church, meron ding community dito sa radyo. Hopefully makakagawa tayo ng mga gatherings, makakagawa tayo ng minsan mag-invite tayo isang coffee shop, magkakapi lang tayo yung mga with parents, diba? Sharing ng mga burdens. Minsan, kumbaga, uupo ka lang. Wala tayong specific topic. Kwentuhan lang, kamusta ka ngayon? Diba? Kamustahan lang with the families. Kumbaga, hihinga. Maghihinga ng mga kabigatan lately, diba? Sabi nga sa Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return in their labor. If either falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them. Diba? Si Ibs ay isa lang single parent. Diba? So, ano ba yung challenge ng pagiging single parent? Tapos meron ka pang special na anak, nagtatrabaho ka pa, diba? Ang daming challenges na kailangan harapin, and nagki-care ka sa isang bata. Sino yung nagki-care sa'yo? Tama. So, meron ding self-care at meron ding care na manggagaling doon sa community na bubuuin natin dito sa ating Family Matters Saturday edition. Kaya ipaki-share po ang ating live para mas marami pa tayo na matulungan ng mga families. Yeah, number 2 is redefining success and celebrating small victories. So dito sa mundo natin, often mini-measure natin yung success natin by typical milestones. So here we'll discuss how families with special needs, children learn to redefine what success looks like. So dito, like sa school namin, saan naka-enroll ako, we really don't stress about awards. Yan. So, hindi dyan nagde-define ang success ng isang bata dahil mataas ang grade niya o hindi. So, every small step, every new skill, and every moment of joy is a victory worth celebrating. Yun na. Dito, gusto natin makita na hindi success yung sabi mo nga, grades and all. Kung hindi yung, dati hindi nakakabasa. Yes, tama. Ngayon, nakakabasa na. Dati, hindi mapaupo sa isang lugar. Ngayon, kaya na niya. Dati, talagang kahit na anong gawin natin, hindi makuha yung attention. And kaya nga, yung sinabi mo na, yung school, pwede natin yan i-shout out si Ma'am Ruth Manantan, no, ng creche. Yes. Diba? So, dyan, mag-invite tayo. Makikita natin, nung minsan na bumisita nga kami sa office ni Ma'am Ruth, ang dami niyang kwento ng mga bata na pumasok doon, tapos nakikita yung mga development, no, nagde-develop yung social skills, nade-develop yung kanyang pakikipag-communicate, nade-develop yung talent pala, nade-discover yung talent nung bata at ginagamit niya ngayon, no? So dito celebrate natin yung mga victories ng mga anak natin, at kasi nga pagka meron kang kasama sa community, meron kang kasama mag-celebrate. Tama. Hindi ba? Pagka
sinarili po natin yan at in denial tayo sa kalagayan ng ating anak, eventually, hindi talaga natin tinutulungan yung ating anak. Meron na din akong friend noon na hindi nila, dininay nila. Kumbaga, hindi talaga nila natanggap yung kalagayan ng anak nila. Ngayon, halos dalaga na siya, non-functioning talaga siya. Sadly, sad siya na story kasi sayang na kung sana nagkaroon ng intervention, yung bata napakaganda niya, pero hindi natulungan. Sayang talaga. Alam mo, Ate Dang, no, dati kasi hindi pa ako parent. Siyempre, medyo may alam na ako sa mga ganitong special need. What I really learned is, it's really important for early intervention. Gusto ko nga sabihin niya sa mga parents before, kaya lang pero nakakahiya kasi nga hindi pa ako parent. So, ngayon, parent na ako, talagang meron akong lakas ng loob na sabihin sa mga parent, Ma'am, Sir, talagang early intervention is really important. And isa lang naman talaga yun kung bakit in denial pa tayo. It's the pride. The pride, our pride. Ako, dumaan din ako sa denial stage. Pero, ano ba yung goal natin? Habang buhay ba tayong parent? Yes. Darating ang panahon na maiiwan sila dito sa mundo. And what we would like to create is an environment wherein they can function very well at their own. So yun naman talaga important ang gusto nating mangyari, na confident tayo na kahit sila na lang ang nandito sa mundo, wala na tayo, kaya pa rin nila mabuhay, kaya nila magtrabaho, and they can be a better citizen of this nation. Yun. No, na wag natin hayaan na, kasi tama, pride. Ibig sabihin, natatakot ng stigma, natatakot na matukso-tukso. Sa totoo lang, ngayon, mas challenging for them. Kasi ang laki na nung bata, full-blown adult na, pero talagang yung function niya nandun pa sa mas bata. Diba? So, kaya palagi po namin pinapaalalahanan, makinig ng Family Matters, kasi iba't ibang aspeto ng pamilya yung napapakinggan natin dito. Pag Monday, para sa mga kalalakihan; Tuesday, para sa mga kababaihan; Wednesday, para sa mag-asawa; Thursday, para sa ating mga seniors; Friday, para sa mga parents. Parenting yung ating topic doon. At pag Saturday naman, ito very specific and special needs. Pwedeng nandito lahat yung Monday to Friday natin, Kasi kabuuan ito ng mga pamilya na merong mga special needs. So, yun yung pangalawang gusto natin, na ma-redefine yung success and that we celebrate yung mga small victories natin. Diba? Pero Ate Dang, if I may add lang po, no matter how old the age of the child, kahit matanda na siya, if you can ipa-check up pa rin natin. Hindi ibig sabihin na 18 years old na siya, ay wala ng chance. No. Okay. Kasi ang sabi sa akin, no matter how, kung ano ang state niya ngayon, meron pa rin tayong pwedeng gawin. So, yes, early intervention is important, but habang buhay may pag-asa. So, yun. Salamat sa reminder na yan. Na tama, na baka yung friend natin na sabi ko nga, parang late na, adult na yung anak niya, baka meron pang magawa, So, habulin natin. So, kung nasan man kayong stage ngayon, na nakikinig sa amin ngayon, pwede pa yan. At walang imposible sa ating Panginoon. Magpa-tulong tayo. Kumbaga, hingi tayo ng tulong talaga. Sabi nga, di ba, Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Na faithful ang Panginoon. Kung nasan man po kayo ngayon na situation, napakagandang paalala nun. You can start today. Pwede po natin yung simulan. At kasama nyo kami dito sa Family Matters. And number 3. So number 3, trusting in God's plan. So it can be challenging to understand why a child has a disability. Pero sabi nga nila, blessing
bawat bata ay blessing. And lalo na kung may special need daw. Yun naman ang sinasabi nila, no? Alam mo, pag meron daw special need, talagang blessing daw talaga yun kay God. So, para sa akin naman, lahat naman ng bata, blessing. Ang importante lang, we will have an open and honest conversation about trusting in God's perfect plan. So, dapat meron tayong tiwala at faith na lahat ng plano ni God sa ating mga anak na may special need ay matutupad. Yan. May purpose siya. May purpose, tama. May purpose na hindi natin maintindihan talaga lahat ng bagay. Kaya napakahalaga nung nagtitiwala. Lord, hindi ko alam, hindi ko naintindihan. Pero ikaw naintindihan mo, ikaw yung nakakaalam, hinayaan mo mangyari to, di ba? Pero puntahan ko ng konti yon. Tinanong mo ba yon sa Panginoon? Bakit, Lord, bakit tinigyan mo ko ng anak na merong autism? Tinanong mo siya. Yes, sabi ko nga dati, ano ba yan, ang hirap naman. Lord, sa dami ng tao, bakit sa akin pa napunta? Ganun. Pero yung may purpose siya. Sabi nga ng isang parent na hindi ibibigay sa iyo ni God ang isang bagay kung hindi mo kaya. 'Di ba? Sabi sa Bible, the grace of God is sufficient. Yes. They are new every morning. Yes, tama. Oh, 'di ba? His mercies are new every morning. So, kahit yung prayer na daily bread, Lord, give us our daily bread. Kasi tayo ang iniisip natin, napakalayo na agad eh. Pag magplano tayo, gusto natin 5-year plan, 10-year plan. Pero minsan, it's just a matter of day to day. Yes. Oh, Lord, buhay pa ako ngayon. Anong plano mo today? Tulungan mo ako. Ito yung challenge ko sa anak ko today, Lord. Tulungan mo ako. Ito yung challenge ko sa pamilya namin. Tulungan mo ako. Diba? So, trusting in God's plan. Sabi, diba? Romans 8:28. Romans 8:20 it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." So, we are called according to His purpose. So, kung binigay sa atin ni God, yung mga ganitong mga angels sa buhay natin, mga special, mga kids with special needs, God will also give you the ability paano i-navigate ang ganitong special journey. Yes, yung grace niya nandun talaga. Diba? Ang hirap i-imagine yung anak na merong spina bifida. Diba? Na, forever parang nakapulang siya sa wheelchair, na gagawin mo halos lahat para sa kanya. Diba? Or kagaya ni Nick Vujicic, na walang limbs, walang kamay, walang paa. Pero tingnan mo naman, very famous na evangelist. So, makikita natin doon na walang hindrance, walang challenge na hindi kayang ma-overcome, malagpasan pagka nagtitiwala tayo sa plano ng ating Panginoon. At hindi lang yun, no? Binibigyan din niya tayo ng environment, ng community. Katulad nito, yung Family Matters, kasama mo po kami sa pag-discover nitong plano ng Panginoon. Kasi baka nakikinig ka ngayon at iniisip mo, sabi kayo ng sabi ng plano, purpose. Hindi ko man yun nakikita. O yan, kaibigan, nandito kami at kasama mo kami. Papanalangin namin na ma-discover mo yung plano na yan ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon dyan sa situation nyo ngayon bilang family. At hopefully, we will be able to encourage you na magtiwala sa Panginoon ng buong buo. Diba? Na matatrust natin siya, matatrust mo siya dyan sa situation mo with your children, with your kids, with your family, na kayang-kayang alagpasan. Number 4, managing emotional and mental well-being. Yan. So itong special journey can really be emotionally taxing and overwhelming. So ito naman, we will address the importance of self-care for parents and siblings. So it's really important na maalagaan din natin kung sino ang nag-aalaga sa mga batang ito. Correct. Kasi kung syempre, kung stressed na ang parent, low bat, paano pa niya ma-address properly ang mga needs ng kanyang mga anak. So, Pati siblings, yes, tama. Yan. Kasi 'di ba, kadalasan naisip natin yung parents lang yung may burden. Pero maganda na maging part
yung kuya ba, ate, or minsan mas nakakabatang kapatid, paano yung role niya to help kung ang kuya niya merong special needs. Yes, Di ba? tama. Kasi in a house or in a home, talagang dapat may right interaction with parents, mga anak, lahat, even the mga household help natin, dapat alam nila and they are well equipped and informed kung paano i-handle yung ang ganito. Kaya nga kung ako pupunta ako sa pediatrician, ganyan, tinatanong ko talaga mas confident ako kung meron ako kasama lahat. Yes. Yes, kasi ano ba yung kinakain niya? So, dapat alam din ng kapatid ko na dapat ito hindi pwede ipakain sa anak ko. Something ganyan. Correct. No, kasi may diet din pala, no? Yes, Yung mga tama. ganyan. Pagka, sige, exciting yan. Paano yun? May dietitian pa ba tayong invite dito? Pwede. So, Para mapag-usapan yan, di ba? O, kasi nga, hindi lang siya mental, hindi lang siya spiritual, emotional, physically, di ba? May mga stress na makikreate kapag ka merong isa sa pamilya mo na dumadaan sa merong special needs, di ba? Pwedeng magkaroon ng anxiety, stress, burnout, di ba? Kaya napakahalaga yung number one natin, yung community. Meron tayong nakakausap at meron tayong napag-sharean at alam na natin yun minsan sasabihin natin sa isang tao, magtiwala ka sa Panginoon. Oo, nagtitiwala naman ako sa Panginoon. Pero minsan kailangan nung kausap din. yes. No? Ka-journey. Ito na, yung paano mo iba i-manage yung emotional and mental well-being, may mahihingahang ka ba aside sa Panginoon? Alam natin nandyan yung Panginoon, pero nakaka-add ng confidence, nakaka-add ng comfort kapag alam mo na meron kang tatawagan. Ano? Ako, siyempre as a solo parent, hindi pa ako nanay, siyempre. So, meron Tatay talaga, inatay nga, sabi nila. Hinatay. Pero sabi, meron ko talagang mga struggles na paano ko ba talaga i-raise up ang ganitong bata, no? So, ako talaga, meron talaga akong dalawang kinatakbuhan. Pwede ba i-shout out ko sila? Siyempre. So, si Ate Kate and si Ate Juliet sa church. So, talagang sila, meron kaming GC. Paano ba ang ganito? How can I? Ganyan. So, sila yung, siyempre alam ko kasi medyo tatlo ng mga anak nila. So, they are experienced and they are godly parents at the same time. So, they are the right person to Give advice. give advice. So, kaya nagpapasalamat ako na merong ganitong community. So, if ever you don't have someone to talk to, andito po ang Family Matters. Yan. So, makinig lang po kayo sa amin. Pwede sila mag-message. Message sa Pwede Facebook. PM. Di ba? Minsan invite natin yung mga ate na yan. Yes, Diba? to talk. Kasi pwede silang mag-share ng experiences nila at paano din sila natututo, no? Doon sa journey na meron kayo together. Oh, tama yun kasi bilang inatay, no? Maganda na merong nakakausap. Sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, kailangan lang, sabi doon, yung invitation is come. Lumapit sa ating Panginoon. Okay, number 5. Yan. So, number 5, becoming an advocate for your child. So, lalo tayo as parents, we are the best advocates of our children. We'll provide resources and insight on navigating the educational, medical, and social systems. So here, we will discuss how to advocate with love, wisdom, and grace. Advocate, cheerleader, Yes. supporter. Tayo yung nandyan sa tabi nila palagi. So, lalo na pag mga bata, 'di ba? Kanilang hero o kanilang tinitingala ang parent. So, it's really important na we are equipped, we are well-informed, na meron tayong mapoprovide ng mga right resources, paano maging isang efficient and effective citizen of the Philippines. Oh, di ba? Kasi hindi lang, kaya nga merong Family Matters eh. Kasi alam natin na it's the smallest unit but the most powerful as well. Di ba? Na pagka matatag yung pamilyang Pilipino,
yung community, kung nasaan yung pamilya na yon, nagiging ilaw at asin siya. At mula sa community ay yung buong country. Diba? Ripple effect siya. Kaya nga, pinapahalagahan natin ang pamilyang Pilipino. Tama. So, welcome po dito sa ating Family Matters. At every Saturday, actually Monday to Saturday na ang ating Family Matters. This October, Monday to Saturday, 9:30 to 10:30 in the morning. Iba't ibang topic, pero lahat tungkol sa pamilya. At pag Sabado, tungkol sa special needs ng mga families. We encourage you to call in, share your stories, ask questions, offer words of encouragement. Ang phone number natin 0916-296-6625 or sa ating FB page. Kung nahihiya kayo, PM. Kung hindi naman, pwede din doon sa comment section natin. I-message nyo kami. Kasi gusto nating matuto sa isa't isa. At kung may mga tanong nga, pwede natin itanong sa ating mga special na experts. Sa social media natin, meron tayong chat. Pwede nyo i-share yan. At i-share sa families and friends. Wag po nating kakalimutan yan. Kung meron, lalo na especially pagka meron kayong part ng programa natin na talagang na-bless kayo. Okay, we look forward to a special journey with you sa inyong mga pamilya. Sa ating pagtatapos, mag-pray tayo at idulog natin sa Panginoon ang ating mga napag-usapan. Sige, let's pray. Father God in heaven, we thank you that we can call you our Father, Abba Father, and that you are the Father to the fatherless, Father to those who are weary, Father to those who are in need of help. Thank you that we can call you Father because of Jesus in our lives. Lord, I pray yung mga listeners namin na mayroong mga kabigatan sa kanilang puso. We pray yung mga listeners namin na meron silang mga special needs para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, o sila mismo ay merong special na pangangailangan. Lord, you reach out to them, Father, and we pray that you bring healing. Hindi lamang physical healing. Give them healing emotionally, spiritually, mentally. Lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Sa panahong ito, alam mo po at alam namin, Panginoon, na kaya mo po itong sagutin, katagpuin, yakapin mo po sila, Panginoon, sa panahong ito at sa sitwasyon nila ngayon. Bukas mo po yung kanilang isip at mata to see na meron kang sagot at provision sa kanila sa panahon na to. Thank you, Lord, for our time together at dalangin namin na patuloy maging pagpapala sa iyo. Patuloy maging pagpapala sa maraming mga tao at ikaw yung mapapurihan, Panginoon, sa aming programang Family Matters. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa atin. Again, every Saturday, Family Matters, ang special Sabado edition. Pero mapapakinggan po, Monday to Saturday, ang Family Matters. Salamat sa ating radio technician, Romel Paulino at Rolando Alfonso. Ako po si Dang Estrada. At ako naman si Ibs Ismael na nagpapaalalang napakahalaga ang maagang pagkilala at pag-unawa. Dito, mas nagiging magaan ang paggabay at pag-alaga at bawat paglalakbay ay nagsisimula sa pag-unawa. Kaya sama-sama nating harapin ang bawat pagsubok sa buhay na may pag-asa. Amen! Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone!